Ay, magandang araw sa inyong lahat, sa mga followers natin dyan at subscribers, yung mga matatagal na, no? Magandang araw sa inyo, tsaka din sa mga bago, welcome kayo sa channel na to. And scroll around kasi marami na mga videos na baka yun ang hinahanap ninyo sa mga tanong ninyo na sagot, no? Kaya kayo napunta sa channel na to, or kung naligaw lang itong video na to sa inyong mga feed, sa inyong mga reel, no? So welcome. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa kung paano madaling malaman kung ikaw ba kapag tinanggal ay merong separation pay. So kaya naman natin ito ginawang topic dahil kung mapapansin niyo sa mga comments sa video natin ang dami pa ring nagtatanong kung may separation pay ba o wala, kapag sila ay umalis, kapag sila ay inalis, kapag sila ay ganito, kapag sila ay ganyan. No? Maraming ganun, maraming variations. Despite the fact na meron na tayong ginawang mga videos tungkol sa separation pay, tungkol sa termination for authorized cause, tungkol sa termination for just cause. Napakarami na. So, syempre, naisip natin na hindi naman lahat ng viewers natin ay madaling makaintindi sa tinatawag na just cause, no? Authorized cause. I'm not saying na dahil mahina sila, what I'm saying is hindi sila familiar sa language na yan. No? Hindi sila familiar sa concept na yan. May mga taong magaling, matalino, pero dahil sa exposure nila o hindi sila exposed sa mga ganong field, hindi nila yon madaling makuha, no? So bago natin i-discuss yan, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers na ganito. Kailan ba merong separation pay ang isang empleyado? Para masagot natin yan, una nating alamin ay kung siya ba ay inalis. So, ibig sabihin, ang separation pay, no, in its most basic form, ay nangyayari lamang kapag ang empleyado ay inalis sa kumpanya. Okay? So kung iisipin natin, ang empleyado at saka yung kumpanya ay magkarelasyon. So may relasyon sila, ngayon ang relasyon nila ay naputol na. Naghiwalay na sila, nag-part ways. Yung proseso ng paghihiwalay, doon nagkakaroon ng separation pay. As a rule, no? As a rule. Kasi hindi naman lahat ng paghihiwalay ay magreresulta sa pagbabayad ng separation pay, no? Kaya sinabi natin na part of that story nagkakaroon ng separation pay. Now, aalamin natin ang buong story ng paghihiwalay, ng hiwalayan ng kumpanya at ng empleyado. Yung hiwalayan ng kumpanya at ng empleyado ay pwede mong hatiin sa dalawang major categories. Ang una dyan ay
ang empleyado ang umalis. Yan. First category. Ang pangalawa, ang empleyado ang inalis. So, dalawa lang ang tatandaan natin. Ang empleyado ba ang umalis o ang empleyado ay inalis? Yung empleyado ang umalis, i-breakdown pa natin sa dalawa. Siya ba ay umalis dahil trip niya lang? O siya ba ay umalis dahil siraulo ang kanyang kumpanya, abusado, na parang tinanggal na rin siya sa masamang trato sa kanya, sobrang samang trato, na parang tinanggal na rin siya, kaya siya umalis. Okay? So, ulitin natin yung umalis. Umalis dahil trip niya lang, gusto niya. Umalis dahil wala naman siyang choice, kundi umalis dahil sa sobrang sama ng trato sa kanya, abusado yung employer niya, para na rin siyang inalis sa klase ng trato sa kanya. Okay. Now, yung category naman na siya ay inalis, i-breakdown din natin. Siya ba ay inalis dahil sa una, siya ay may kasalanan? Pangalawa, siya ay walang kasalanan at siya ay inalis dahil gusto lang ng kumpanya siyang alisin. Bunsod ng desisyon dahil sa negosyo. Okay, business reason. Pangatlo, siya ay inalis dahil siya ay may sakit na malubha. Okay? So, tatlo. Saan dito merong bayad ng separation pay? Kapag pinag-uusapan natin ng separation pay, alisin mo na kaagad sa isip mo yung category na ikaw ang umalis. Kapag ikaw ang umalis, automatic wala ka na agad separation pay. Ikaw ang umalis. Okay? Nagkakaroon ng separation pay dito sa inalis. Okay? Which part nung inalis? Yung inalis ang empleyado na siya ay may kasalanan, walang separation pay yun. Pero yung inalis ang empleyado ng kumpanya dahil sa isang business decision, dito normally nagkakaroon ng separation pay. Inalis ang empleyado dahil siya ay may malubhang sakit na hindi na siya gagaling sa loob ng 6 na buwang gamutan, siya ay merong separation pay. So doon nagkakaroon ng separation pay. Okay? Inalis dahil sa business decision ng kumpanya. Ito yung sinasabi nating sobra na sa posisyon, redundancy. Okay? Merong mga upgrade na ginagawa ang kumpanya na nakakatipid sa trabahador. Nang tawag doon sa labor code ay installation of labor saving device. Pangatlo, nagbabawas ang kumpanya ng tao dahil sa ito ay nalulugi na, nakakaranas ng kahirapang pinansyal na wala na siyang choice kundi magbawas pagkatapos niyang gawin ang mga ibang bagay na makakapagpa-survive sa kanya. Alright? Pangatlo, ay so kasunod ay yung pagtanggal sa kanya dahil siya ay may malubhang karamdaman na hindi na siya gagaling sa loob ng 6 na buwang gamutan. At ang kanyang karamdaman ay delikado na para sa sarili niya.
na kung siya pa ay magtatrabaho, malamang magre-resulta ng kanyang kamatayan or malalagay sa peligro ang kanyang mga katrabaho. So doon nagkakaroon ng separation pay. So ulitin natin. Para maintindihan natin kung kailan nagkakaroon ng separation pay sa paghihiwalay ng kumpanya at ng empleyado, kailangan muna natin hatiin sa dalawang kategorya ang hiwalayan na yan. Unang kategorya, hiwalayan na ang empleyado ang umalis. Okay? Yung ganyang klaseng hiwalayan, alisin mo na agad yan. Walang separation pay yan in the labor code. Okay? Yung hiwalayan ngayon na ang empleyado ang inalis, hahatiin natin sa tatlong kategorya. Siya ay inalis dahil siya ay may nagawang kasalanan. Yung ganong hiwalayan, wala ring separation pay yun. Siya ay inalis dahil sa isang business decision ng kumpanya. Ito may separation pay, possibly. Siya ay inalis dahil siya ay may malubhang karamdaman. Ito merong separation pay. Kaya natin sinabing posibleng may separation pay dito sa siya ay inalis dahil sa isang business decision ng kumpanya. Dahil dito, kung siya ay inalis dahil sa ang business decision ay nalulugi na yung kumpanya or may pagkalugi ng nararanasan o nagsara ang kumpanya dahil sa sobrang kahirapang pinansyal, pwedeng walang separation pay kung mapatunayan ng kumpanya na siya ay nalulugi ng matindi base sa kanyang audited financial statement or AFS. Now, kung hihiwalay natin kung saang parte ng hiwalayan nagkakaroon ng separation pay, ito lang yung siya ay inalis nang hindi niya kasalanan, kagustuhan ng kumpanya dahil ang kumpanya ay mayroong business decision na ginawa at siya ay inalis dahil siya ay may malubhang karamdaman. Doon lang nagkakaroon ng separation pay. Dito sa siya ay inalis dahil sa isang business decision, sure ball na mayroong separation pay kapag siya ay inalis dahil sa sobra ang posisyon. Siya ay inalis dahil nag-upgrade sa technology yung kumpanya. Automation, AI, di ba? So, pag na-automate na yung proseso ng kumpanya, hindi na kailangan halos ng tao. Fast food na robot na ang nagsiserve. Oh, bakit pa kailangan ng labor na magsiserve? May robot ka na. Diba? AI. Yung AI na yung gumagawa ng mga written work. Hindi mo na kailangan ng writer. Diba? Hindi mo na kailangan ng mga copywriter, no? AI na yung gumagawa. AI nang gumagawa ng mga drawing mo, mga graphics mo, design mo. So, hindi mo na kailangan ng graphic designer, mga gano'n, ano? Malungkot, pero pag ganun ang rason kung bakit inalis ang isang empleyado, may separation pay yun, sureball yun. Yung normally may separation pay pero hindi sureball, yung retrenchment. Nagbawas ng tao dahil nalulugi. Kung ang pagkalugi ay sobrang matindi, you cannot extract blood from dry stone. Ganon din kapag ang empleyado ay tinanggal or inalis dahil ang kumpanya ay nagsara dahil sa sobrang pagkalugi. Pero kung nagsara dahil sa
ang kumpanya gusto lang niya magsara, ang may-ari ayaw na magnegosyo, may separation pay yun. Pero ang pagsara, sobrang pagkalugi, walang separation pay. So yun lang tatandaan natin para malaman natin kung ang hiwalayan ninyo ng kumpanya ay mayroong separation pay o wala. So guys, I hope may natutunan kayo dito sa ating discussion. And if you do, share na lang sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo. And with that, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.